Ito mga katribya, pagka ito ay ating nalagyan ng pataba, tingnan nyo nga, napakalaki nitong kalamandarin na ere. Siya lang ang tumataba, oh. Siya ang kumakain ng ating abono. Ang kalamansi ay maiiwan. Sa mga ka-farmers natin, kailangan meron kayong gulok, meron kayong lagari, para meron kayong pamputol. Yan ang ating agapan, kasi lumalaki siya, hindi naman po siya nagbubunga. Meron tayong katrib. Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel, at magandang buhay po sa lahat. Magandang balita, at dahil tumaas na po mga katribya po ng tuluyan ng ating pong kalamansi. May kumukuha ng 1.8, may kumukuha ng mga katribya ng 2,000, depende po doon sa klase ng kalamansi na kanilang pipitas. Ngayon mga katribya, dito po tayo sa isa po natin pong farm. Nagputol po tayo ng ating malunggay dahil matataas na. Yung isa nating kasama hindi na po putol, kahit tumayog na tumayog. Nagtanggal na rin po tayo ng ating kalamandarin dahil malalaki na halos. At malalakihan pa yung ating puno ng kalamansi. Ngayon tinignan po natin kung meron tayong bunga rito sa ating malapit sa tabing ilog. Malungkot na balita dahil wala tayong nabutan. Tayo hindi pa po tayo nakakapagpa-harvest dito sa ating kalamansi na ito. Tinira na rin po mga katibya po noong mga kawatan. Matindi po ang kawatan dito po sa aming lugar mga katribya, dahil grupo-grupo kung sila ay tumira. Kaya halos ang mga may-ari ng kalamansi ay nagsisipag reklamo. Yun nga lang, kahit ma-blatter, wala rin naman pong mahuli. At hindi rin po masugpo ng otoridad pong mga magnanakaw po dito sa ating pong lugar. Kaya naman kami, eto, talagang bugtong hininga na lang palagi. Pagka nawawalan, hawakan mo yung kalamansi mo para hindi po mawala, sabi nga. Kaya lang, hindi na mahabang panahon, hawakan mo po yung kalamansi ninyo para di malaro kung ganyang napakamahal po ng presyo ng kalamansi. Talaga pong kahit po hinog ngayon ay pinapatos na rin po ng mga magnanakaw. Dati-dati hindi po pinapansin po ang hinog dahil hindi po mabili ng buyer, walang kumukuha. Pero noong naglibo ang kalamansi mga katribya, ay nako, ay talaga nga namang ikaw ang walang maipagbebenta, ikaw ang walang mapipitas dahil kaubusan ang mga kalamansi. Kaya pinuntahan natin isang lugar natin dito mga katribya sa ating pong farm. Kaya lang, masakap na balita, wala tayong inabutan po na bunga. Hindi bagkos, mga nakita na lang natin po yung mga pinagpitasan. Display po natin ito ng ating organic insecticide dahil nakita po natin na meron po mga bulaklak. Baka sakali hindi pa po natin ito napapatubigan, tsaka po nalalagyan ng ating abono. Meron tayong mga nakitang mga bunga dito. Alam ko meron tayong babalikan. Nung pala, wala pala akong babalikan mga katribya, dahil inubos na rin po noong magnanakaw. Ang tinira po sa atin kahit po dilaw, wala na rin, no? Simot ang bunga. Totally na hindi po tayo nakaharvest dito sa lugar na ito. Talaga pong ganon mga katribya. Pag tumaas ang kalamansi, wala kang abutan. Pag mababa ang kalamansi, wala ka rin maabutan. Mga panahon din naman yan, sila rin naman po mga katribya ang magdadala. Sa tayo tuloy lang, gawan ka ng masama, nakawang ka, ganun talaga. Dito tayo sa mundo na marami pong korupsyon, maraming nakawan.
mga araw din naman yan. Hindi man po ngayon, sa mga darating na pagkakataon. Tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aalaga. Hindi po magsasawa ang pagnanakaw. Kaya lang po magkukuha niya pagka nahuli. Namalin natin, isang araw mahuli rin po yung mga sinayupak na yan. Hindi man tayo makahuli, sa iba na lang. Kasi kung minsan baka magkasala ka pa, kung ano pa magawa mo pagka saka nahuli mo sa aktong ninanakaw ang inyong tanim. Yan. Ito yung kalamandarin na malakas kumain po ng pataba, pati mga sangang tuyo. Hindi na to kasi napapandawan noong ating kasama. Meron rin kasi siyang inaalaga ang kalamansi, kaya tayo na po ang umasikaso. Tagal-tagal kasi tayo mga katribya hindi nalusong ko mo kasi nahawakan natin ito sa ating pong kasama. Kaya lang ay hindi po maasikasong mabuti. Natatanggal ko sa kanya itong nakaraan hindi rin niya natanggal. Kaya yung magnanakaw tuwan-tuwa dahil sabi kay nanay ka nagmamay-ari na tong kalamansian, kaya malayang malaya siyang makagawa ng anomalya. Ingat lang tayo mga katribya po sa pagtatanggal ng kalamandarin dahil matinik po ito. Kaya pagka hindi ka maingat, tutusok ang iyong kamay. Ayan o. Isang araw pagsasama-samahin natin yan para hindi makatusok ng kamay o ng paa. Nakakadisgrasya po yan Hindi pa po tayo naglalagay ng abono rito at nagpapatubig. Ililinisan muna natin, natanggalan muna natin po siya mga katribya ng kalamandarin. Nako, lumaki ng husto. Kaya ito mamumuti sa bulaklak ito mga katribya pagka ito ay ating nalagyan ng pataba. Tingnan nyo nga, napakalaki nitong kalamandarin na siya lang ang tumataba siya ang kumakain ng ating abono. Ang kalamansi ay maiiwan. Sa mga ka-farmers natin, kailangan meron kayong gulok, meron kayong lagari para meron kayong pamputol. Yan ang ating agapan kasi lumalaki siya, hindi naman po siya nagbubunga. Meron tayong katribya naghahanap ng bunga nitong kalamandarin at magpupunlado siya ng kalamansi. Sabi ko sa Mindoro nakakabilin lang ng buto niyan o ng bunga. Ang laki ng puno. Halos nalakihan pa niya yung kalamansi mga katribya. Ang klase po ng lupa dito ay buhanginan.
Tapos pagka tinubigan mo, mabilis din matuyo. Mabilis din naman po ang mabasa. Kaya lang, mga ilang araw lang, ito lingguhan, para po doon sa ating pagpapatubig. Medyo wala namang problema sa tubig dito dahil sa ilog din po tayo kumukuha, kaya malakas, open water. Kung meron kayong tsensong maliit, aba, ubos yan. Nakalaki siya ng husto. Ating baging. Meron pang isa yan. Paano mga katribya? So na po ulit po tayo magkita-kita para po sa next episode. Linis-linis muna tayo ng ating pong kalamansi. Panahon po mga katribya po ng alagaan. At ngayon ay kung mataas ang kalamansi, wala naman pong gaano mapitas po ngayon ng mga magkakalamansi. Kaya mayroon mang makuha, mapitas na ilang bag, ay magagamit naman niya sa pampaalaga or pampatubig. God bless po sa inyo lahat mga katribya. Kita rin po tayo po bukas. Bye bye.